Sa ibang balita, isa naman sa mga nag-trending ngayong taon ay ang MMDA traffic enforcer na nagtitinda ng kakanin upang maipandagdag nito sa kanyang kita. Alamin natin sa kanyang kwento sa report namin kasamang si Julius Isamburo. Kapag ganitong mabigat ang daloy ng sasakyan sa EDSA, pangkaraniwan na ang mga MMDA traffic constable na nagmamando at nag-aayos ng trapiko. Pero sa isang pambihirang pagkakataon, sino mag-aakala na makikita ko ang isang individual na sikat at naging viral sa Facebook dahil sa pagbebenta ng kakanin. Siya si MMDA Traffic Constable Fernando Gonzales, 51 taong gulang, residente ng Bagong Baryo, lungsod ng Caloocan. Kung matatandaan, isang post sa social media ang naging dahilan kung bakit siya nakilala. Natutuwa po ako at naintindihan po ako, lalong-lalo na po ng aming chairman, ganon din po ng sambayan ng Pilipino. At naintindihan po yung aking ginagawa, na ginagawa ko lamang po yung pagtitinda, tuwing araw lang po ng day off, saka para makatulong din po sa aming pang-araw-araw. Bali yung kakanin po ang gumagawa po si Mrs. Ako naman po yung nagdi-dispose, ako pa yung nagtitinda. Nang malaman ng ganitong ekstrang hanap buhay ni Mang Fernando upang may pandagdag sa kita at pagpapaaral ng kanyang anak, ay agad siyang ipinatawag at inirekomenda sa promosyon ni MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino. Sa totoo lang, naibili ko na nga ng mga gamit yung mga bata at hindi na kami sumasala ngayon sa oras. Meron na kami kagad pambayad ng tubig, ilaw, pambili kaming bigas. Ayun po yung nagawang tulong. Yung sinasweldo ko naman po sa aking trabaho sa MMDA, yun po yung naitatabi ko, naidadagdag ko pong pang gastos po sa aking nagkokoleyo, si Christian. Paglalahad ni Gonzales na hindi niya inisip na mangikil o tumanggap ng suhol mula sa mga motorista dahil hindi kayang tanggapin ng kanyang konsensya ang perang ipapakain niya sa asawa at anak na hindi galing sa kanyang pinaghirapan. Sa ngayon po, kailangan pong kumayod, pumasok para nang sa gano'n makatulong sa daloy ng trapiko. Dito po sa, lalong-lalo na po dito sa EDSA. Pangarap ko lang po sa kanya, makapag-aral lang po siya, makapagtapos siya. Nang sa gano'n, pag wala na ako, wala na yung mama niya, alam niya nang lumaro sa buhay, kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Kahit hindi yung course na yun ang makuha niya, madali siyang matatanggap dahil tapos siya. Samantala, nanawagan naman si Gonzales sa mga motorista na sumunod sa ipinag-uutos na batas trapiko upang makaiwas sa anumang abala. Makikisuyo lang po kami na bilang isang MMDA na sumunod po tayo sa alituntunin ng batas. Kasi hindi naman po sisitahin yan at kung wala po sila sa ayos. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius D. Samburon.